Sa mga balitang pambansa, kumpiyansa pa rin ng PhilHealth na kaya nilang tugunan ang benepisyo ng lahat ng kanilang miyembro sa kabila po yan ng hindi zero o ng zero subsidy sa susunod na taon. Sa panayam po ng programang ito, inamin ng state insurer na aabot na sa higit 1 trilyong piso ang insurance contract liabilities o ICL ng PhilHealth noong taong 2023 pa lamang. Gayunman, meron pa rin daw mahigit 430 billion pesos na reserve fund ang ahensya na po pwedeng magamit kung kinakailangan. Bagamat tiniyak ng PhilHealth na kaya pa nilang pondohan ang mga dagdag benepisyo kahit walang sustento ng pamahalaan. Aminado rin ng PhilHealth, nagipit sila sa pondo dahil kailangang balansehin ang mga bayarin at coverage ng milyon-milyon nilang mga miyembro. Short pa. Kung titingnan po natin yung buong figures and kung isasama po natin yung ICL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay ganun po yung atin magiging feature sa actuarial projections po. Yan po ang tinig ni Dr. Israel Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Hawak naman ang kamera sa detention facility ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo. Ayon kay Quad Committee Overall Chair Congressman Ace Barbers, dinampot si Grijaldo habang nagpapacheck up sa ospital noong December 14. Oktubre nang dumalo sa pagdinig ng Senado si Grijaldo kung saan niya inakusahan sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na pumilit daw sa kanyang kumpirmahin ang reward system sa drug war. Itinanggi na ito dati pa ng 2 kongresista. Pero dahil sa mga paratang at 4 na beses na hindi pagsipot sa Quadcom hearing, kaya inisyuhan na siya ng contempt order noong nakaraang linggo. Kinondena naman ng Philippine Coast Guard ang pananakot at pagkakalat ng maling impormasyon o impormasyon ng China kaugnay po sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi ng PCG kasunod ng akusasyon ng Beijing na naghahanap daw ng gulo ang Pilipinas sa rehiyon at suportado tayo ng Amerika. Pero ang buwelta ng Coast Guard, nananakot lamang ang China para mapigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumalaot sa mga inaangkin nilang teritoryo. Iginiit din ng PSG na China ang bully sa laot dahil madalas targetin ang kanilang malalaking barko ang mas maliliit na sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nito lamang Disyembre nang muling tumindi ang girian ng Pilipinas at China matapos bombahin ng tubig at tutukan ng laser ng China ang mga nagpapatrolyang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR.